ang mga mandirigma ng angkan na naghihintay doon ay sumirit, habang ang mga nanonood mula sa iba pang malalaking angkan ay nakatingin ng walang pakialam. Si Tulamo ay hindi nabalisa, alam na ang lahat ng kasalukuyang angkan ay malapit ng maging kasaysayan. Ang pinuno ng unang angkan ay tumayo at tinawag ang pinuno ng angkan ng Asha upang sumagot. Huminga ng malalim si Echo at humakbang na sinundan ng iba pang mga mangkukulam. Nakilala si Echo, na dating lumahok sa scare stool na ito, nilaktawan ng pinuno ng unang clan ang paliwanag ng panuntunan. Kakalabanin nila ang angkan ng Swogo na maglalagay ng 22 mandirigma. Ang mga rack ng armas ay inilagay sa magkabilang panig ng platform para mapagpilian ng mga duelist. Si Ashes sa una ay hawak ang kanyang mahusay na espada, at ipinaalam ni Tulamo na ang mga personal na armas ay hindi pinapayagan sa tunggalian. Casual niyang idinikit ang kanyang talem sa lupa, nabasag ang isang malaking tipak ng matigas na bato. Naisip ni Tulamo sa kanyang sarili na hindi niya ginamit ang kanyang buong lakas, kung hindi, ang kanyang tavern ay nasira ng walang kamay. Sinulyapan ni Ashes ang mga armas, nagtatanong kung ilan ang maaari niyang kunin. Nang malaman na maaari niyang kunin ang lahat ng gusto niya, inilagay niya muna ang 2 punyal sa kanyang baywang, pagkatapos ay kinuha niya ang isang mahabang 2 hawakang bakal na martilyo at isang kahoy na kalasag. Tinitigan ang pinakamabigat na 2 kamay na martilyo sa rack, walang kahirap-hirap na hinawakan ito ni Ashes gamit ang isang kamay, na nagpaunawa kay Tulamo na ang kalaban ay tiyak na mapapahamak. Si Andrea ay casual na pumili ng isang maikling busog, sinadyang bawasan ng mga arrow sa quiver sa 22, itinapon ang dagdag. Pumili din si Axe ng angkop na longsword, na nananatiling malapit kay Echo para sa proteksyon, habang sina Ashes at Andrea ang humarap sa mga linya. Ang Hummingbird ay hindi sumali sa laban. Para sa kanila, sapat na ang 4. Ayon sa mga alituntunin, ang bilang ng mga mandirigma na kalahok sa tunggalian mula sa bawat angkan ay dapat nasa pagitan ng 15 at 30, at ang mga humahamon ay hindi maaring higaitan ang mga hinamon na angkan. Ang mga kalaban ay ang pinakamalakas at pinakamalakas na mandirigma na pinili ng kanilang mga angkan. Medyo nag-alala si Tulamo dahil tiyak na magsusuot ng bato ng Diyos ang mga kalaban. Nakikita silang 4 na sobrang confident, biglang nakaramdam ng panghihinayang si Tulamo. Tiningnan ng unang angkan ng grupo, nagtatanong kung sigurado silang 4 na tao lang ang gusto nilang gamitin. Napangisi si Ashes sa gilid ng kanyang bibig, hinihimok silang tumigil sa pag-uusap at simulan ang laban. Kapag ang gong na nakasabit sa sulok ng plataporma ay hinampas, magsisimula ang unang labanan. Habang ibinigay ang utos, agad na inilabas ng mga mandirigma ng Swobo clan ang kanilang mga sandata. Nagtagpo sila mula sa magkabilang panig ng plataporma. Biglang huminto ang kanilang mga hakbang, nang marinig ng lahat ang isang malungkot at malambing na kanta. Ang himig ay ethereal at kaaya-aya na parang nagmumula sa malayong kalangitan, ngunit ang nakabaon na damdamin ng pagkawala, sakit, at pagluluksa ay napakatindi na hindi sinasadyang nagpaluha sa mga mata ng mga nakikinig. Naging sanhi ito ng paghinto ng mga mandirigmang Swobo. Ang mga ekspresyon ng mga manonood ay nagbago ng husto, ang ilan ay nakaturo sa angkan ng Swobo at sumisigaw ng mga akusasyon, habang ang iba ay nagtakip ng kanilang mga mukha, umiiyak na parang nakatagpo ng isang bagay na malalim na kalunos-lunos, may mga hiyawan, at pagmumura, lahat ay nakadirekta sa angkan ng Swobo. Halos hindi makapaniwala si Tulamo sa kanyang mga mata, dahil wala siyang ideya kung ano ang nangyayari. Nakita niya ang mga mandirigmang Swobo na bumaling sa kanilang sariling mga tao, at sa isang iglap, ang platform ng pagmamasid ay tumalsik ng mainit na dugo. Ang mga talem ay tumusok sa kanilang mga katawan, at ang mga ulo ay gumulong mula sa plataporma, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkabigla at hindi makapaniwala. Sa saliw ng malungkot na musika, ito ay halos parang pagsasalaysay ng kagilahil-alas na pagpatay. Gayunpaman, ito ay tumagal lamang ng ilang sandali. Nang muli siyang kumurap, ang malagim na eksena sa kanyang harapan ay nawala ng walang bakas. Sumusulong pa rin ang 22 mandirigma, ngunit mas mabagal ang kanilang mga hakbang. Sinusubukan pa rin ni Tulamo na intindihin ang nangyari nang mabilis na bumunot ng ilang palaso si Andrea. Sa halip na gumamit ng busog, pinasadahan niya sila ng mahinang paghagis, at agad na bumagsak ang mga mandirigma. Lahat sila ay walang kakayahan ngunit hindi nasugatan. Nagulat si Tulamo, ang kanyang mga palaso na ibinato ng kamay ay kasing epektibo ng mga putok mula sa isang busog.
Ang bawat araw ay tumusok sa ibaba mismo ng collarbone sa kanang bahagi na naninirahan sa mga buto. Habang si Echo na umaalingaw-ngaw sa buong platform ay biglang lumipat mula sa dati nitong malungkot na himig tungo sa isang nakakapagpasigla at masiglang ritmo na may masikip na drum beats na tila tumetama sa puso na nag-aapoy ng nagniningas na pagsinta sa mga nakikinig. Gumalaw si Ashes, walang kahirap-hirap na nagmamaniobra sa kabila ng pagdadala ng napakalaking martilyo at kahoy na kalasag. Walang makatiis sa kanyang pag-atake. Hindi niya dinurog ang kanyang mga kalaban hanggang sa mamatay. Ngunit nawalan lamang sila ng malay. Biglang bumangon ang isang malubhang na sugatan na mandirigma ng angkan, humawak ng isang maikling busag at isang palasong tinutukan ng isang bato ng parusa ng Diyos, at pinaputok ito kay Echo. Minamaliit ni na Andrea at Ashes ang kalaban at huli na para ipagtanggol. Biglang hinawakan ng isang malaking kamay ang palaso sa himpapawid at inihagis ito sa lupa, na naduraj sa ilalim ng paa. Si Tulamo, gayunpaman, ay nakaramdam ng matinding panghihinayang, na nananaghoy na ang isang palaso ay nagkakahalaga ng halos 12 gintong barya. Nang mapagtantong napakalakas ng kanilang kalaban, sumigaw ang isa sa mga mandirigma, tinipon ang natitirang 10 o higit pa na kayang tumayo sa paligid niya. Napansin nilang lahat na walang balak si Ashes na patayin sila. Ang mga mandirigma ay nagsalublob ng kanilang mga sandata at pumila, iniunat ang kanilang mga kamay at nagtutulak sa isa't isa. Malinaw ang kanilang intensyon na ayusin ang paligsahan sa pamamagitan ng pagsubok ng lakas. Casual na ngumiti si Ashes, ibinagsak ang kanyang kahoy na kalasag, itinaas ang kanyang mahabang hawakan na bakal na martilyo, at sinugod ang grupo. Nagsalpukan ang dalawang puwersa sa napakalaking lakas. Nagkalat ang magulong taglay mula sa plataporma ng manunood habang naguugat ang mga tao sa magkabilang panig. Si Ashes lang ang nakatiis sa pagtulak ng 12 lalaki. Ang isang nakabalabal na batang babae sa madla ay tumawa, nakitang kawili-wili ang eksena. Nang sumali sina Axe, Andrea, at Echo sa tug of war, naputol ang balanse. Itinulak nilang 4 ang dosenang mandirigma, dahan-daang sumusulong ng hakbang-hakbang patungo sa gilid ng plataporma. Sa wakas, ang magkasalungat na bahagi ay ipinadala na lumipad at lumapag sa lupa. Inamin ng Swoga clan na natalo lang sila pero buti na lang walang namatay. Ang mga nanalo ay natural na ang Asha clan. Dinala tayo ng susunod na eksena sa loob ng Iron Sand City, sa isang larangan ng pagsasanay, ang tunog ng kabog, ay umalingaw-ngaw habang walang tigil na binetukan ng isang batang babae ang isang punching bag sa lakas ng martilyo. Sa masusing pagsisiyasat, ang kanyang mga braso ay kahawig ng isang mabangis na hayop. Pumasok ang isang lalaking nasa katamtamang gulang, nakangiti, at nagtanong kung nasa sabik ba ang babae sa performance ng Asha clan. Ilang minuto lang ang nakalipas, dumating ang hepe ng First Clan, ipinaalam ng mga gwardya na nagsasanay si Lorca. Nang papasok na ang hepe, dali-daling binanggit ng gwardya na ayaw maabala si Lorca. Nang marinig ito, sinulyapan siya ng hepe, dahilan para manginig ang gwardya. Hindi nagalit ang pinuno, bagkus gamaan ang pakiramdam niya. Si Lorca ay naging mas makapangyarihan, isang tunay na tagapagmana ng angkan. Pagpasok sa tolda, ang bulwagan ng pagsasanay ay may hilera ng mga rehas na bakal, at hinahampas ng kanyang anak na babae ang isang nakasabit na sandbag na may malalakas na suntok. Wala siyang duda na ang gayong suntok, kung damapos sa isang tao, ay magdudulot ng matinding pinsala sa loob. Sa ilalim ng kanyang buong lakas, ang sandbag sa kalaunan ay pumutok. Nagpakawala siya ng hininga, unti-unting bumalik sa normal ang malahayop niyang mga kamay habang tumetango sa ama. Napangiti ang pinuno, napagtantong nakita ng kanyang anak na babae ang pagganap ni Asha bilang sa wakas ay may isang karapat-dapat na kalaban. Nagpout ang dalaga, nakaramdam siya ng awa, dahil nanalo lang ang kabilang partido ng karapatang manatili sa Iron Sand City, at malamang na hindi na muling maghamon. Napabuntong hininga si Lorca at lalabas na sana ng tent nang tanungin ng hepe kung mas gusto niyang makipag-usap sa sandbag kaysa makipag-usap sa kanyang ama. Ang kanyang mga tainga ay pumutok sa ibabaw ng kanyang ulo, nanginginig na parang umaamin ng pagkakasala, at pagkatapos ay lumuhod. Ang hepe ay umubo ng 2 beses, pinaalalahanan siyang panuurin ang kanyang mga ekspresyon. Agad na napangiti si Lorca, at naisip ng hepe na, sa kabila ng kanyang cute na hitsura, gusto talaga nitong himasin ang buhok nito, ngunit hindi ito bagay sa isang pinuno ng angkan. Ang isang hinaharap na pinuno ng angkan ay dapat palaging mapanatili ang kaseryosohan, naguutos ng paggalang at pagsunod mula sa mga nasasakupan.
Pagkatapos ay tinanong niya ang kanyang mga saloobin sa tunggalian. Simpleng sabi ng dalaga bukod sa kay Asha, ay hindi masyadong interesante. Hindi sumang-ayon ang pinuno, itinuro na ang mga kakayahan ng kabilang panig ay medyo kawili-wili, at napakabihirang makitang walang nasawi. Maging ang angka ng Swogo ay hindi magtatanim ng anumang galit sa angka ng Asha. Si Lorca, gayunpaman, ay nag-aalinlangan, naniniwala na ang panlilinlang ni Echo ay hindi gagana sa pangalawang pagkakataon. Naisip din niya na ang diskarte ni Asha kahit nakarapat-dapat sa paggalang ay nakakagawa ng gulo. Hinulaan niya na malapit na silang haminin ng isa pang angkan. Tinapat ng pinuno ang balikat ng kanyang anak, natutuwang marinig na inuuna niya ang mga interes ng angkan, isang kalidad na mahalaga para sa isang pinuno ng angkan. Noon lang, nagmamadaling pumasok ang isang guard mula sa labas ng training hall at nagulat na naglabas ng isa pang sagradong tunggalian ang angkan ng Asha. Gulat na gulat ang hepe, isang araw pa lang ay nanalo na sila ng karapatang manatili sa Iron Sand City. Tinanong niya kung ano ang labanan sa hamon, at sumagot ang gwardya na ito ang ika-4 na ranggo ng Sandstorm Clan. Bukod dito, ang angka ng Asha ay hindi pinilit ang angka ng Swogo na umalis o manirahan sa Iron Sand City mismo, na naguguluhan ang pinuno tungkol sa kanilang mga intensyon. Saglit na natahimik si Lorca, pagkatapos ay tumawa ng mahina, napagtanto na ang pagkakataong harapin si Asha ay maaaring hindi na malayo. Pagkalipas ng ilang araw, sa gabi sa tavern, dito naging pinakamasiglang lugar sa maliit na oasis. Tinalakay ng lahat ang kamakailang sagradong tunggalian. Ang angka ng Sandstorm ay may isang diyosa na kayang gawing sandata ang buhangin at manipulahin ito para umatake, ngunit natalo siya ng isang suntok mula kay Asha. Marami ang nakasaksi sa eksenang ito. Sa sandaling sinisingil si Asha, ang buhangin na bumabalot sa Sandstorm Clan ay nagkalat, at siya ay natamba sa isang suntok. Naniniwala silang nagpigil si Asha, kung hindi, ang kanyang kalaban ay napatay agad. Ang mga parokyano ng tavern ay nag-isip kung si Asha ay nagdala rin ng isang bato ng kaparusahan ng Diyos. Pero alam ng lahat na Diyosa si Asha, so ano ba talaga ang nangyari? Ang mga parokyano sa tavern ay humiling sa waiter na huwag samabad, habang ang lalaki ay nagpatuloy sa kanyang kwento. Aniya, marahil ay hindi inaasahan ng Sandstorm Clan na ang kanilang Diyosa ang unang bumagsak na agad namang nakagambala sa kanilang pagbuo. At muli, natalo sila ng walang nasawi. 15 katao, lahat ay nakaligtas, maaaring binaril sa balikat o tuhod gamit ang mga palaso o natamba ng Diyosa. Bulungan at bulungan ang umusbong sa gitna ng karamihan. Ang mananalaysay, na papasok na sa kasukdulan, ay nagsabi na hindi iyon. Habang siya ay nakatayo sa isang bangkito at ipinahayag na ang tunggalian 2 araw na nakalipas ay hindi malilimutan. Hinamon ng angka ng Asha ang angka ng Blackwater, isang pangunahing angka na kilala sa kabangisan at kalupitan nito. Ilang mga challenger na nakaharap sa kanila ang nabuhay upang sabihin ang kwento. Wala silang Diyosa ngunit lahat sila ay mga nangungunang mandirigma, at naglagay sila ng isang buong 30. Kung ikukumpara sa mga nakaraang laban, ito ay higit na isang madugong labanan, ngunit ito ay nagpatahimik sa tavern, habang hinihintay ng lahat na magpatuloy siya. Sa kabila ng hindi paniniwala, muli, walang namatay sa plataporma. Unti-unti, pinatunayan ng mga saksi mula sa madla ang kwento. Sa kasagsagan ng kaguluhan, tumingin ang isang mayamang patron sa ikalawang palapag ng tavern, inutusan ng may-ari na ihain ang lahat ng inumin, at ito ay sa kanya. Tawa ng tawa si Tulamo, sa halip na bayaran ang patron, sa halip ay idineklara niyang nasa kanya ang round na ito at lahat ay may bahagi. Pumutok ang mga gunting sa ibaba. Ibinaba ni Tulamo ang kanyang inumin sa isang lagok at huminga ng malalim. Sa loob ng 1 linggo, ang bilang ng mga parokyana ay dumami ng 10 ulit, at ang usapan tungkol sa mga sagradong tunggalian ay walang tigil. Sinabihan si Tulamo na manatili sa oasis upang pamahalaan ang likuran, at hindi niya maintindihan kung bakit pinahintulutan ni Axe at ng iba pa ang napakaraming mga menor de edad na angka na ito na magtipon dito. Bagamat hinangaan ng lahat ang patakaran ng angka ng Asha na huwag pumatay, nag-aalala sila na mababawi na lang ang mga kalaban at babalik para sa panibagong hamon. Marami ang nadama na kahit na gusto nilang maging unang angkan, ang gayong mga aksyon ay walang kabuluhan. Gayunpaman, ang tunggalian ngayong gabi laban sa pangalawang angkan ang pinakaaabangan. Ang ilan ay naniniwala na ang Asha ay matatalo, ngunit ang iba ay may malaking tiwala sa kanila. Bumantong hininga ang isang nasa katamtamang gulang na lalaki,
na nananaghoy na ang pagkuha ng lugar para mapanood ang tunggalian ng live, ay lalong nagiging mahirap. Iniiwan silang naghihintay ng balita sa tavern. Biglang may humihingal na messenger na pumasok sa tavern. Hindi siya tumigil sa pag-inom, paus ang boses niya habang sumisigaw, nanalo ang angka ng Asha. Ang tavern ay sumabog sa isang buzz ng kaguluhan. Binomba ng mga parokyana ang mensahero ng mga tanong tungkol sa tunggalian. Nagpahinga si Tulamo, pumalakpak ng kanyang mga kamay para sa atensyon, binigyan ng inumin ang mensahero, at hiniling sa kanya na ilarawan kung ano ang nangyari. Matapos basain ang kanyang lalamunan ng prutas na alak, inihayag ng mensahero na ang dalawang panig ay hindi nag-away. Lumabas na, ang pangalawang angkan ay pumayag sa kanilang posisyon. Natahimik ang tavern. Bumalik kay Axe, nagulat si Echo na ang kabilang panig ay sumuko ng ganoon kadali. Naunawaan ni Axe ang kanilang diskarte. Nais ng pangalawang angkan na magtipid ng lakas, hintayin si Asha na hamina sa pakikipaglaban sa unang angkan, at pagkatapos ay bumalik. Upang kunin ang pangalawang lugar, o maging ang una. Si Echo ay nakahinga ng maluwag na walang nangyaring laban, na binanggit na si Ashes ay nagtamo ng ilang mga pinsala sa kamakailang tuloy-tuloy na mga laban lalo na sa Blackwater Clan. Pumasok si Ashes, nakasuot ng mahabang gown, tumetawa na karamihan sa mga bahid ng dugo ay galing sa mga kalaban. Nag-aalalang tumingin sa kanya si Echo, nagtatanong tungkol sa kanyang mga sugat. Medyo ginalaw-galaw ni Ashes ang katawan niya sabay ngiti sa kanya, wala lang. Kakalagay lang ni Andrea ng ilang halamang gamot mula kay Leif hanggang kay Ashes, sinasabi sa lahat na natural na mas malakas ang katawan ng isang pambihirang mangkukulam kaysa sa mga ordinaryong mangkukulam. Pagkatapos ng lahat, hindi nila kailangang bigyan ng kanilang mga utak ng mga sustansya, kaya mabilis na lumaki ang kanilang mga kalamnan, at ang kanilang balat ay partikular na makapal. Iginala ni Ashes ang kanyang mga mata ngunit, hindi tulad ng dati, hindi siya nakipagtalo sa kanya at sa halip ay sumandal sa upuan upang magpahinga. Napatingin si Axe sa dalawa, saka inilipat ang tingin kay Ashes, sa pag-aakalang ganito ang ugali ng isang mature warrior. Bukod sa pagkain at pakikipaglaban, ginamit nila ang natitirang oras nila para makapagpahinga at makabawi ng lakas hanggat maaari. Sinabi niya na ang hari ay may mahusay na mata para sa pagpili ng mga tao. Simple lang ang kanilang mga susunod na hakbang, gaya ng itinuro ni Roland, kailangan lang nilang magsimulang mag-buzz, tiyaking alam ng buong desyerto ang tungkol sa kanila, pagkatapos ay lumikha ng mga paksa ng pag-uusap. Ang natitira ay ang pagkatalo sa unang angkan at pagkatapos ay sinabi ni Echo ang mga salita ng hari sa dagat ng apoy sa harap ng lahat. Natahimik sandali si Echo, saka kinuyam ang kanyang kamao na parabang pinapalakas ang loob at intindihin ang kanyang tungkulin. Si Axe, nang mapansin ang kaba ni Echo, ay tiniyak sa kanya na huwag mag-alala o i-pressure ang sarili. Gaano man karami ang tumugon sa kanila, isang bagong kaayusan ng kalaunan ay kakalat sa buong pinakatimog na teritoryo. Maya-maya lang, pumasok si Tulamo sa tent, may dalang sulat. Ang unang angkan ay tumugon sa kahilingan ng hamon ng Ashes, ngunit humingi sila ng mga partikular na kalahok sa tunggalian. Nagulat si Andrea at nagtanong kung ano ang ibig nilang sabihin. Magalang na sumagot si Tulamo na ang liham ay nakasaad na ang prinsesa ng unang angkan, si Lorca, ay nagnanais na magkaroon ng one-on-one na tunggalian kay Ashes sa plataporma ng nagniningas na apoy.